Paano nawala ang lahat ng kapangyarihan ng aking mahiwagang tunog? Ang susunod niyong pagsubok ay ang Ilobchu at hanggananghan. Ikukulong ng mundong ito ang lahat ng kapangyarihang immortal at demonyo. Upang magkaalaman kung sino ang magwawagi. Tanging pisikal na katawan, mga sandata, at mga karaniwang galaw ng sining ng pakikipaglaban ang magagamit. Nakulong siya sa loob ng chessboard dahil sa sarili niyang obsesyon. At tanging sa pagpatay lamang siya nakakahanap ng aliw. Sa huli, isa rin siyang kaawa-awang tao na nakulong ng chessboard na ito. Ano naman kung mawala ang kapangyarihang immortal at demonyo? Basta't narito ang talim na ito. Mapoprotektahan ko pa rin si Qianqian. Napakagaan naman ng dalawang maikling kutsilyong ito. Angkop na angkop para sa pag-ikot-ikot at patagong pag-atake. Ngunit tiyak na napakalakas ng puwersa ng sibat ni Lu Bu. Kailangan kong umikot sa kanyang likuran upang maghanap ng pagkakataong umatake. Tawirin ang Ilobchu. Lagpasan ang hanggananghan. Salakayin ang siyam na palasyo. Magtulungan kayong tatlo ng may isang puso. Gamitin ang sining ng pakikipaglaban upang sirain ang laro. At pawiin ang obsesyon sa puso ni Lu Bu. Iyan ang paraan upang malampasan nyo ang kabanatang ito. Kahit hindi na tayo makakaasa sa kapangyarihan ng tunog. Basta't hawak natin ang ating mga espada at talim. Hindi kailanman magkakahiwalay tayong tatlo. Tapos na ng tuluyan ang yugto ng Sound Realm. Direkta na tayong lumipat sa mundo ng Xadrez. Mula ngayon, tanging mga pisikal na sandata na lamang ang magagamit natin sa pakikipaglaban. Hindi na natin magagamit ang pag-awit upang makahatak ng mga tagahanga. Huwag nang manghinayang sa nakaraang ilusyon. Narito ako, hawak ang aking talim upang samahan ka. Kahit gaano pa kadelikado ang daan sa loob ng chessboard. Kakayanin nating lampasan ito ng magkakasama. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mga piyesa lamang ng Xadrez. Ang tanging batas dito ay ang pagpatay. Walang kahit kaunting lambing o himig. Ang mga piyesa ay maaaring maging mga totoong tao. May kakayahan ang kanilang mga pisikal na katawan na umatake at magtanggol. Walang mahika o ilusyon dito. Pulos malapitang bakbakan lamang ito. Hindi naman mahirap harapin. Ang tanging layunin ko sa pagsasanay ng sining ng espada na ito ay ang protektahan kayo. Maliban na lamang kung wala ng ibang paraan. Ayokong saktan ang mga nilalang sa mundong ito ng Xadrez. Napakabagal naman magpatrolya ng mga kawal na ito. Ang aking maikling talim ang pinakaangkop para sa patagong pag-atake. Kung hindi ko kaya, maaari naman akong tumakbo agad. Ang pag-akit at pagpapagod sa kanila ang aking kadalubhasaan. Napakataas ng lipad ng mga watawat ng siyam na palasyo. Mukhang nakakatakot ang tindig ng sibat ni Lu Bu. Kailangan nating sumugod ng sabay-sabay tayong tatlo. Tiyak na matatalo tayo kung may mag-isang susugod doon. Kahit gaano pa kalakas ang pisikal na lakas ni Lu Bu. Basta't hawak ko ang talim na ito. At nagkakaisa ang ating tatlong puso. Tiyak na matatalo natin siya. Gapos ng sutlang buwan. Patatagin ang depensa. Formasyon ng itim na guhit. Sagupain at durugin ang hukbo ng kaaway. Mabilis na hakbang ng anino. Umikot sa likod at atakehin ang ibabang bahagi ng kaaway. Matagal nang sabik ang aking malaking talim. Tamang-tama na subukan ito sa mga kawal. Sumusugod na silang lahat. Tandaan ang mga patakaran. Umasa lamang sa pisikal na sandata at mga galaw. Huwag mag-iwan ng anumang kahinaan. Napakadaming kawal ang nagkukumpulan para magpakamatay. Tamang-tama para subukan ang pakiramdam ng bago kong sandata. Mag-ingat sa pagharap sa kanila. Suportahan ang isa't isa. Huwag basta-basta susugod ng hindi masugatan. Sirain ang pormasyon. Ikulong silang lahat. Huwag silang hayaang lumapit. Hindi mo ako matatamaan, di ba? Tumahimik ka na lang at tanggapin ang bugbog. Patitisod ng anino. Espesyal na taktika. Tanging lunas para sa mga mapusok. Umatake ka ng walang alalahanin. Nasa likod mo ako. Taktikal na pagtaga. Ganap na gapiin. Pagbuwag ng tatlong piyesa. Mukhang nakakatakot lang ang mga kawal na ito. Pero ang totoo, madaling talunin. Masyadong suwak ang koordinasyon natin. Walang basbas ng kapangyarihang immortal o demonyo. Lilimitahan ang lakas ng ating katawan. Sa mga susunod na laban, hindi natin maaaring daanin lang sa dahas. May puwang pa sa depensa ng ating gilid kanina.
Susunod, ako na ang bahala sa pagkontrol ng buong labanan. Ikaw naman ang umatake sa harap. Yi, magpatuloy ka sa pag-ikot at pag-akit sa kanila. Mananatili ang ating hasyan sa tungkulin. Ang mga kinalaban natin kanina ay mga hamak na kawal lamang. Sa kabilang ibayo naroon ang totoong matitinding kalaban. Naroon din sina Huaxiong, Jialing, at Zhang Liang. Hinihintay tayo ng mga general na ito. Nararamdaman ko ang presensya ni Lu Bu sa kabilang ibayo. Habang papalapit tayo sa Siyam na palasyo, lalong tumitindi ang pressure. Malawak ang lupain sa Ilog Chu. Madali tayong mapalibutan mula sa harap at likod. Dapat tayong sumulong ng dahan-dahan. Huwag magpadalos-dalos. Ako ang maghahawa ng daan sa harap. At sasaluhin ko ang pangunahing atake. Kayo namang dalawa ay maghanap ng pagkakataong manggulo at umatake. Walang problema, sisiw sa akin ang panggugulo at patagong pag-atake. Hinding-hindi ko hahayaang harangan ng kaaway ang ating daan pabalik. Pagkatawid ng ilog, teritoryo na ito ng kaaway. Kailangan nating magsama-sama sa buong biyahe. Huwag maghiwa-hiwalay o maiwan. 3 puso, iisang layunin. Walang laban na hindi kayang mapagtagumpayan. Gaano man kanganib ang daan sa harap. Sabay na't itong haharapin. Mabuti, lakas ng loob ng mga tagalabas na hamunin kami. Tikman mo ang taga ng aking palakol. Magdasal na kayo sa inyong mga Diyos. Mukhang kawili-wili ang lalaking iyon sa harap natin. Ako ang haharap sa kanya ng harapan. Ang general na may mabigat na baluti na si Huaxiong. Ako naman ang ikot para kontrolin ang laban. Ako na ang bahala kay Zhang Liang. Jialing, ako ang iyong makakatunggali. Mag-focus ka sa paglusob at malakas na pag-atake. Ang panggugulo at pagpapahina sa kanila. Ipaubaya mo na sa akin. Huwag kang magtago, tikman mo ang aking sibat. Lene. Mukhang nakakatakot nga ang sibat mo. Ngunit napakabagal naman ng iyong kilos. Kahit isang beses ay hindi mo ako matamaan. Sa ganyang kabagal na bilis, malayo ka pa sa antas ko. Masyadong maraming butas ang paghawak mo sa sibat. Hindi mo kayang sanggahin ang patagong atake sa bawat pagbawi mo ng sandata. Kahit ang totoo at huwad sa iyong paanan ay hindi mo maunawaan. Gusto mo pa akong talunin? Hoy, ang paggamit ng maruruming taktika at patagong atake ay hindi gawaing marangal. Ang pressure na ito, binibigyan siya ng lakas ni Lu Bu mula sa Siyam na palasyo. Napakalakas niya ngayon. Hindi ko siya kayang pigilan ng matagal ng mag-isa. Sa bayang pagwawalis, hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Magsama-sama na tayo agad para sa isang sabayang atake. Sapat na ang mapigilan ka ng 2 segundo. Kaya ng aking mabilis na hakbang na makarating agad sa tabi ng 2 ate. Magsama tayo para buuin ang depensa. Sabay nating gapiin ang kaaway. Nakatali ang aking mga paa, hindi ako makagalaw. Wala na rin akong lakas para iwagayway ang sibat. Wala ka ng kakayahang lumaban pa ngayon. Pagtutulungan ng 3 bayani sa pagbuo ng depensa. Isang tira na lang para tapusin ang laban. Kahit sa isa laban sa isa ay nahihirapan na tayo ng ganito. Siguradong mas mahirap harapin ang mga susunod na kaaway sa Siyam na palasyo. Ako na ang haharang sa general na kumokontrol sa laban. Para hindi niya kayo magambala. Ha? Nen, huwag mong isiping madali mong mababasag ang aking kontrol. Sutlang buwan na pumupupot sa watawat. Hiya ha. Walang bisa ang lahat ng teknik sa pagkontrol. Huwag ka lang puro iwas. Harapin mo ang aking atake. Yuh! Yayamang hindi mo masira ang aking pagkontrol. Lamunin ka na lang ng mga talismang ito.
Bumababang pakpak ng asul na yelo. Ang iyong pagkontrol. Ang iyong pagkontrol ay nagtatapos dito. Ito ang nakalulupig na kapangyarihan ni Lu Bu. Pinalalakas niya ang kakayahan sa pagkontrol ni Zhang Liang. May hindi tama, biglang tumindi ang kanyang kakayahan sa pagkontrol. Mahirap itong pasukin ng mag-isa. Papunta na ako para sumama sa inyo. Maghanda para sa magkasanib na atake upang sirain ang pormasyon. Lambat ng espadang sutla, ipit. Sira na ang pagkontrol. Wala ka ng lakas para lumaban pa. Magkasanib na lakas nating magkapatid. Walang katapat sa buong mundo. Maging ang katulong na general sa pagkontrol ay napakahirap talunin. Tunay ngang si Lu Bu ang pinakamagaling sa mga kalalakihan. At si Chai Tu sa mga kabayo. Ipaubaya sa akin ang mabigat na baluti sa harap. Ako ang haharap sa salpukan. Mga walang pangalang paslit, nang angahas kayong harangan ang aking daan. Gaano man katigas ang mabigat na baluti. Wawasakin ko pa rin ang iyong baluti. Ganito lang ba ang lakas ng iyong panunupil? Malayo pa yan sa sapat. Ang kahinaan ng iyong mabigat na baluti ay nasa mga dugtungan. Ang puwang sa pagbawi ng iyong atake ay hindi makahahadlang sa isang sorpresang pagsalakay. Nangangahas kang gasgasan ng aking baluti, naghahanap ka ng kamatayan. Ang lakas ng panunupil na ito. Ito ay dahil binibigyan siya ng lakas ni Lu Bu mula sa Siyam na palasyo. Biglang lumakas ang kanyang kapangyarihan ngayon. Hindi ko ito makakayang tagalan ng mag-isa. Yi. Bilis, pumunta kayo rito at sumama sa akin. Simulan ng pormasyon para sa magkasanib na atake. Nagkakaisang puso ng magkakapatid. Talunin ang kaaway. Magkasanib na atake ng Overlord, sirain mo. Nakatali ang mga paa ko, hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maiwasiwas ang aking higanteng palakol. Ngayon, wala ka ng paraan para lumaban pa. Magtutulungan ang tatlong bayani para sa pormasyon. Tapusin ang laban sa isang atake. Si Lu Bu sa mga kalalakihan. At si Chai Tu sa mga kabayo. Marquis Wen, makikita na kita. Ang aura ng Siyam na palasyo ay lubos na naiba sa labas. Napakabigat ng pressure. Manatiling alerto ang lahat sa buong oras. Napakatahimik. Malamang na naghihintay sa atin si Lu Bu sa loob ng Siyam na palasyo. Kapag nagsimula na ang labanan mamaya, humanap agad tayo ng kahinaan. Sa pagkakataong ito, ang tunay na huling kalaban ang lalabas. Hindi na tayo pwedeng maglaro-laro lang. Napakalakas na puwersa. Tusok ng Siyam na palasyo. Sutlang buwan na pumupupot sa watawat. Napakabangis ng atake ng sibat. Ako na ang magpapahina ng puwersa. Nangangahas kang harangan ang aking atake. Selyo ng demonyo wawasak sa bakal. Durugin silang lahat. Wawalisin ng 1,000 kabalyero. Sobra naman ang lakas ng ataking ito. Hindi man lang tayo makalapit sa kanya. Lene. Mag-ingat kayo, haharangin ko ito. Hindi natin siya kayang talunin ng harapan. Kaya atakehin ko ang kanyang kahinaan ng pataksil.
Magpakahirap ka sa iyong pagpupumiglas. Ang biktima sa chessboard ay hindi makatataka sa aking kontrol. Ang kanyang lakas sa malapitang labanan. At ang malawakang panunupil ay walang katapat. Ngunit mabigat ang kanyang pagkilos. Maaari natin siyang pahinain sa pag-akit at pag-iwas. Sa kasabay na atake upang sirain ang kanyang depensa. Ako ang bahala sa pag-akit at paggambala sa kanya. Upang guluhin ang kanyang ritmo. Mag-abang kayo sa sandaling matigilan siya para magpakawala ng malakas na atake. Sa susunod na pagsalakay, haharapin ko ang kanyang atake upang sirain ang kanyang depensa. Kian, alak mo ang kanyang mga galaw at pahinain ang kanyang puwersa. Kayo naman ang manggulo. Sundin natin ang pinag-usapan nating taktika. Huwag nating tapatan ng lakas sa lakas. Samantalahin ang sandaling matitigilan siya pagkatapos umatake. Atakehin ang kanyang kahinaan. Walang iwanan. Kapag ang isa ay nagigipit, dapat sumaklolo agad ang dalawa para sumuporta. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko ang pag-akit at patagong pag-atake. Sa pagkakataong ito, hindi natin hahayaang durugin niya tayo ng ganoon kadali. Mga talunang general, may lakas pa kayong loob na bumalik. Ang inyong pinagtagpi-tagping pormasyon, sa harap ng wagas na lakas, ay walang silbi. Kung ito ba ay pakitang tao lamang, malalaman natin kapag sinubukan. Gumagana na ang pormasyon ng chessboard. Magtulungan upang pahinain ang kanyang puwersa. Isang hamak na pormasyon ng mga mortal. Paano nitong napahina ang lakas ng aking sibat? Mabilis na hakbang ng anino. Kahit gaano pa kalakas ang iyong puwersa sa harap. Nakalantad pa rin ang kahinaan sa iyong likod para atakehin ko. Patisod na atake. Nakalantad na ang kahinaan. Sira ang baluti. Harangan ang kanyang daan. Wala nang matatakasan. Pormasyon ng tatlong bayani. Unti-unting sinisira ang depensa. Nawasak na ang kanyang depensa. Gumuho ng tuluyan ang kanyang mabigat na baluti. Ang aking baluti. Ang aking chessboard. Kayong mga lapastangan. Nangahas kayong sirain ang aking pormasyon. Dudurugin ko kayo. Pupunitin ko ang bawat piyesa na nangangahas na sumuway sa akin. Lahat kayo ay maglalaho. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Masyadong mabilis na tumataas ang kanyang lakas. Ipagtanggol ang ating mga sarili gamit ang buong lakas. Panatilihin ang pormasyon. Huwag kayong magpahiwa-hiwalay. Iba talaga kapag nabaliw ang taong ito, napakatindi. Nawasak lang ang baluti, nagwala na agad. Walang katuwiran. Nawasak ang ating pormasyon. Ang lakas na pinakawalan niya ay lubos na. Lumampas sa ating kakayahan. Ang kanyang baluti ay isang tanikala na pumipigil sa kanyang sariling madilim na kapangyarihan. Ngayong nawasak na ang baluti. Tuluyan nang nawalan ng kontrol ang kanyang obsesyon. Sa pagkakataong ito, tapos na tayo. Ibig sabihin, tinulungan lang natin siyang kalagan ang kanyang mga tanikala. Wala kayong matatakasan. Tapos na ang laban. Tiyak ang inyong pagkatalo. Kahit patuluyan siyang magwala. At dumoble ang kanyang lakas. Basta't magkakasama tayo. Hindi tayo susuko. Sige, lalabanan natin ang baliw na silubu na ito hanggang sa huli. Wala nang atrasan. Kaya haharapin natin ito. Gamit ang katawang mortal. Lalabanan natin ang baliw na general. Nawasak ang itim na baluti, sumilang ang demonyo sa puso. Naluloka ang general ng chessboard at ginugulo ang siyam na palasyo. Nangako ang tatlong bayani na wawakasan ang patay na laban na ito. Ang huling laban ang magpapasya sa lahat. Ang inyong pagpupumiglas hanggang ngayon ay nagbibigay lamang ng kaunting aliw sa aking huling laro. Lahat kayo ay maglalaho. Wawakasan ko na ang walang silbing larong ito. Nais mong wakasan ang laban sa chessboard. Dumaan muna kayo sa akin. Manatiling matatag ang lahat. Gamitin ang lakas upang ilihis ang puwersa. Maghintay ng kahinaan. Tutulungan ko kayong hatiin ang pinsala, magpakatatag kayo.
Bakit ayaw ninyong magpatalo? Bakit hindi pa kayo sumusuko? Limitado ang lakas niya sa pagwawala. Mauubos din ang kanyang malupit na lakas. Lumitaw na ang kahinaan. Nagtipon ang tatlong bayani. Walang sinumang makakaharang. Babalik sa kaayusan ng chessboard. Wakas na ng pagkulong sa demonyo. Ang walang talong Diyos ng digmaan ay natalo na ngayon. Matagal ko nang binabantayan ang isang larong walang kalutasan. 1,000 taong pagbabantay. Chessboard lamang ang aking kasama. Walang kaibigan, walang katarungan, at walang katapusan. Sa paglipas ng panahon, ang aking hangarin ay naging kabaliwan. Nabilanggo ka sa chessboard na ito ng 1,000 taon. Ginamit ang digmaan upang pawiin ang kalungkutan. Ginamit ang kabaliwan upang itago ang pangungulila. Hindi ito kailanman naging kasamaan, kundi isang malungkot lamang na tagapagtanggol ng katarungan. Ang sukdulang lakas ay nagbunga ng sukdulang pangungulila. Ang iyong hangarin ay magwawakas ngayon kasabay ng chessboard. Matapos ang mahabang laban na ito, ikaw pala ang pinakakawawang tao sa larong ito. Isang 1,000 taong hintuan. Sa wakas ay nakatagpo rin ng taong wawakasan ito. Tapos na ang laro sa chessboard. Nalutas na ang hangarin. Nagkakaisa ang tatlong bayani. Walang sinumang makakaharang. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang laban sa chessboard ng Chu at Han ay nagwakas na rin sa wakas. Ang hangarin ng pagkulong sa demonyo ay naging abo na. Ang tinatawag na makatarungang digmaan ay hindi kailanman tungkol sa panalo, talo, o kamatayan, kundi ang magkakasamang pagwawakas sa laban. At ang pagiging ugnayan ng isa't isa. Nag-away man tayo sa buong biyahe. Sa huli ko lang naunawaan na ang pinakamalakas na atake ay ang pagkakaisa nating tatlo. May katapusan ng chessboard. Ngunit walang hanggan ang sining ng laro. Walang tiyak na panalo. At walang katapusan ng ating ugnayan. Tatlong kabataan ang gumamit ng mortal na sining ng pagtatanggol upang sirain ang chessboard ng mga engkanto at demonyo. Sa pamamagitan ng kanilang ugnayan, nalampasan nila ang 1,000 taong pangungulila. Maaaring magiba ang mga bundok at ilog. Maaaring maglaho ang chessboard. Ngunit ang ating orihinal na hangarin at pagsasama ay mananatili magpakailanman. Ang mga patakarang itinakda ng Diyos ng chessboard ay hindi makakapigil sa aking mahabang espada. Kung nais mo ang itim na lupang ito, dumaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Durog. Ibilanggo siya at durugin ang kanyang pulang baluti. Hindi niyo ako mabibilanggo. Gaano karami ang aking papatayin? Mula ngayon, ako na ang magpapasya sa lupain ng pulang bandila na ito. Kung nais mong protektahan ang lupain, dapat mong itaya ang iyong buhay upang hawakan ng mahigpit ang iyong sandata. General, lumitaw ang malakas na general na si Lubu sa itim na teritoryo. Yenen, kung balang araw ang kasuotan ng bantay na si Lubu, tayo rin ay magiging karapat dapat na lumipol sa itim na jade. Ipakita natin sa lahat kung sino ang tunay na pinakamalakas na mandirigma. Sino man ang mangahas na sumalakay, dapat muna nilang harapin ang aking dambuhalang palakol. Mukhang matatapos na ang mga araw ng kapayapaan. Nagtatapat ang aura ng dalawang bayani ng itim na lupain. Ang matapang na mandirigmang may pulang espada ay matatag na nagbabantay sa kanyang panig. Ang pinuno ng sibat ng Siyam na palasyo ay muling tumapak sa lupain. Hindi may iwasan ang laban ng tadhana. Ang aking dambuhalang palakol ay hindi kailanman matatalo ng sinuman. Lubu ng Siyam na palasyo. Nangahas kang pumasok sa teritoryo ng aking pulang bandila.
Ngayong araw ay magkakaalaman kung sino ang mas malakas. Isang maliit na piraso lamang ng lupain. Karapat-dapat ka bang humarang sa aking landas? Titingnan ko nga. Kung gaano ka talaga kagaling, pinuno ng sibat ng Siyam na Palasyo. Paano itong nangyari? Ang aking lakas ay napawalang bisa ng ganoon kadali. Maaari na ang iyong lakas. Ngunit masyadong makitid ang iyong pananaw. Nakakulong sa maliit na espasyo. Mahirap makagawa ng dakilang bagay. Libo-libong hukbo ang nagbabantay sa lupain. Ngunit ang iyong tapang ay karapat-dapat sa pagmamalaki. Walang halaga. Kalahati ng aking buhay ay nakipaglaban ako sa Hejiang. At kailanman ay hindi natalo. Ngayong araw, buong puso kong tinatanggap ang aking pagkatalo. Nilinis ko ang kaguluhan sa Hegang. At pinag-isa ang mga general ng Qi at Yu. Ikaw ay matapang at mahusay sa pakikipaglaban. Tapat na nagbabantay sa lupain. Kung handa kang yumuko at sumuko, ibibigay ko sa iyo ang karapatang bantayan ang unahan ng Ilog Chu. Pamunuan ang unahang linya ng depensa sa hangganan ng ilog. Huaxiong, mula ngayon ay nasa ilalim ka na ng hari ng sibat. Mula ngayon, ikaw na ang unang linya ng depensa sa Ilog Chu. Ipagtanggol ang hangganan ng ilog hanggang sa kamatayan. Huwag na huwag itong hahayaang bumagsak. Matagal ko nang nababalitaan ang tungkol sa matapang na general ng pulang talim na si Huaxiong. Mula ngayon, magkasama nating babantayan ang Ilog Chu. Malawak ang hangganan ng ilog. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. At magtutulungan tayo. Ako na ang mag-isang haharap sa pag-atake sa harapan. Hinding-hindi ko hahayaang may makatawid sa Ilog Chu kahit isang tao. Ang lakas ng ating Panginoon ay walang katulad sa kakaibang lupain ito. Ngunit nag-iisa niyang binantayan ang Siyam na Palasyo sa loob ng 1,000 taon. Ang ganoong kadakilaang pananaw ay hindi namin mapapantayan. Sa buhay na ito, ipagtatanggol ko ang Ilog Chu hanggang sa kamatayan. Upang panatilihin ang kapayapaan sa Siyam na Palasyo. At hindi bibigin ang tiwala ng aking Panginoon. Ay! May mga mananakop na tumatawid sa ilog upang sumalakay. Lahat humanay sa pormasyon. Ipagtanggol ang Ilog Chu. Huaxiong, bumalik ka sa Siyam na Palasyo. Ang mga general ng Han ang magbabantay sa Ilog Chu. Dating makapangyarihang pinuno ng sariling lupain. Ngayon ay ang unahan ng itim na watawat. Titignan ko kung kaya ninyong salagin ang aking isang patama. Ang sagradong lupain ng ugat ng ahedres sa tiwangwang na dalampasigan. Paano ito mapapasailalim sa isang babae lamang? Umatras na kayo agad. Kung hindi, dudurugin ko ang iyong mga buto. Walang lalaki o babae sa labanan. Ang lakas at kahinaan lamang ang mahalaga sa ahedres. Ang sinumang tumapak sa aking teritoryo ay hindi kaawaan ng aking sibat. Yuh! Isang hangal na may lakas lamang. Hindi man lang makatagal sa isang hampas. Isang simpleng pormasyon ng pader ay nagtatangka pang ikulong kami. Ngunit hindi man lang ito magalaw. Hawak ko ang aking sibat upang ipagtanggol ang katarungan. At panatilihin ang kapayapaan sa tiwangwang na dalampasigang ito. Hindi ko hahayaang maghasik kayo ng kaguluhan dito. Si Jailing, ang babaeng may pilak na sibat. Mahusay sa sining at sa pakikipaglaban. Walang katapat ang kanyang pormasyon ng sibat. Gamit ang malambot na katawan upang supilin ang libong mababangis. At katarungan upang bantayan ang tiwangwang na ilog. Siya ang tanging natatanging babaeng general sa Hejiang na nag-aaral ng sibat at ahedres. Ang sibat ay para sa pagtatanggol sa katotohanan. Hindi natatakot pumatay. Upang mapanatili ang kapayapaan sa lupain. At hindi upang maghari-harian. Ang itim na teritoryo ng Siyam na Palasyo ay nagluluwal ng mga natatanging general. Na may walang katulad na lakas. Lakas na nangunguna sa buong kakaibang lupain. Sa pamamagitan ng pagkakaibigan, ang landas ng sibat ay nabuo. Na magtatakda ng pinakamatinding labanan ng henerasyon.
Ang magulong mundo ay nahahati sa mga teritoryo. Ngunit sa huli ay magkakaisa rin. Walang permanenteng ilog sa lupain ng Ahedres. Tanging ang malalakas lamang ang nagtatakda ng batas. Kaya ng aking sibat na dumurog ng 10,000 barbaro. Kaya ng aking pormasyon na ikulong ang 1,000 kaaway. Ngayon, hinihintay ko ang pagpasok ng pinakamalakas na mandirigma. Ang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Sa wakas ay nakarating din sa aking desyertong larangan ng Ahedres. Gagamitin ko ang diwa ng aking sibat para sa katuwiran. Ngayong araw, gamit ang lahat ng aking natutunan sa buong buhay ko. Susubukin ko ang pinakamalakas sa daigdig. Ang pilak na sibat ang magpapatahimik sa desyerto. Mag-isang ipagtatanggol ng katuwiran ang langit at lupa. Isang simpleng babae lamang. Ngunit hawak ang sibat upang protektahan ang ilog. 1,000 pormasyon ang magkukulong sa laksalaksang kaaway. Tahimik na naghihintay sa pagdating ng Panginoon ng sibat ng Siyam na palasyo upang maghari. Maaaring manghina ang katawan, ngunit hindi ang sining ng sibat. Maaaring maubos ang lakas. Ngunit hindi kailanman mababali ang paninindigan. Panginoon ng sibat ng Siyam na palasyo. Kapag pumasok ka sa aking pormasyon, wala ka nang matatakasan. Isang simpleng pormasyon lang ng pagkulong. Sa tingin mo ba ay kaya nitong harangan ang aking daan? Gamit ang aking sibat sa pagtahak sa dakilang landas. Ngayong araw, tikman mo ang aking bagsik. Paano nasira ng purong lakas ang isang walang katulad na pormasyon? Ginamit mo ang pormasyon para mangkulong. At ang talino bilang suporta. Ikinulong mo ang iyong mga kaaway sa kalahati ng iyong buhay. Ngunit sa huli, ikinulong mo lang din ang iyong sarili. Maliksi ang iyong sining sa sibat. At maingat ang iyong diskarte sa Ahedres. Sayang naman kung mananatili ka lang sa desyertong ito. At makukulong ka lang sa maliit na larangang ito. May hangganan ang aking larangan. At limitado ang aking kakayahan. Ngayong araw, natalo ako sa iyong pambihirang lakas. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo ng buong puso. Ang isang pormasyon ay kayang magtanggol ng isang teritoryo. Ngunit ang 1,000 pormasyon ay kayang magpanatili ng kapayapaan sa langit at lupa. Sumama ka sa akin upang bantayan ang Ilog Chu. Ang iyong sining sa sibat at Ahedres ay dapat magprotekta sa buong Ilog He, hindi para mangkulong. Hindi ito isang kulungan, kundi isang lakas upang protektahan ang ating landas. Masyadong makitid kung isang lugar lang ang babantayan mo. Ang pagtatanggol sa buong lupain ang tunay na dakilang landas. Ako, ang babaeng mandirigma ng sibat na si Jailing. Ngayong araw ay tatalikuran ko na ang aking pag-isa. At maglilingkod sa ilalim ng Siyam na palasyo. Mula ngayon, ang aking sibat ay susunod sa aking Panginoon. At ang aking pormasyon ay ilalatag ayon sa iyong utos. Ipagtatanggol ko ang Ilog Chu hanggang sa kamatayan. At hindi bibigin ang landas ng katuwiran. Iniuutos ko sa iyo na bantayan ang gitnang bahagi ng Ilog Chu. Pamunuan ang mga pormasyon ng pagkulong sa buong teritoryo. Kontrolin ang takbo ng labanan sa gitna. Suportahan ang harapang linya at harangan ang daan ng kaaway sa likod. Huwag kang magkakamali. Matagal ko nang nabalitaan ang iyong katanyagan, General Jailing. Mula ngayon, ipaubaya mo sa akin ang labanan sa harapang linya. At ikaw naman ang bahala sa pagkontrol ng pormasyon sa gitna. Ikaw ang haharap sa lakas ng kaaway. At ako naman ang magkokontrol sa labanan. Gawin natin ang ating mga tungkulin. Upang sama-samang ipagtanggol ang ilog. Yaa! Dati ay nagbabantay lamang sa isang sulok. Ngunit ngayon ay ipagtatanggol ko na ang buong teritoryo. Ang aking sibat ay magbabantay para sa Siyam na palasyo. At ang aking watawat ang magiging kulungan sa Ilog Chu. Kapag tumawid ang mga kaaway sa ilog, ilalak sila ng pormasyon sa gitna. At hindi sila makakahakbang kahit isang hakbang. Sinira ng pormasyon ng sibat ang kanyang obsesyon. Nahanap niya ang tamang landas at nagbalik loob. Tinalikuran ng mapagmataas na babae ang kanyang matinding hangarin. At kusang loob na naglingkod sa magiting na pinuno. Ang tatlong linya ng Ilog Chu ay isang bitag na walang makakatakas.
Naghihintay na lamang sa pagdating ng mga kabataang susubok dito. Sinasabing may mga magagaling na general na nagtatago sa Leishan. Ngayong araw, wawasakin ko ang bulok na lupang ito. Upang agawin ang huling ugat ng kapangyarihan sa Ilog Hay. Anong lihim na sining ng Leishan? Isa lamang itong panlilinlang. Ngayong araw, wawasakin ko ang mapanlinlang na ipinagbabawal na lupain ito. Ang tumapak sa aking Leishan ng kidlat ay makukulong sa hawla ng parusa ng langit. Yuh! Nagtatago ng libong agimat ang Leishan. Isang sibat ang gigising sa kalangitan. Ang sinumang lumapastangan sa aking lupain ay wawasakin ng parusa ng kidlat. Nagtatago ng sining ng multo ang sibat ng kidlat. Pinatatahimik ng mga agimat ang masukal na Leishan. Gumagamit si Zhang Liang ng sibat upang umakit ng kidlat. At mga agimat upang supilin ang kaaway. Pinamumunuan ang lihim na sining ng kidlat ng langit at lupa. Binabantayan ang lihim na ipinagbabawal na lupain ng Ilog Hay. Siya ang natatanging pangalawang general ng kidlat sa daigdig ng chessboard. Ang kanyang lihim na sining ay kayang magbantay sa isang sulok ng Leishan. Ngunit mahirap mapanatili ang kapayapaan ng buong Ilog Hay. Ang pagsuko sa tunay na pinuno. Ang siyang tamang landas ng lihim na sining. Nasa sukdulan ng lakas. Ang kidlat ay nakatagpo rin ng katapat sa rurok. Hawak ko ang lihim na sining ng kidlat. Naglalatag ng bitag ng 10,000 agimat. Ngayong araw, gamit ang sining ng multo sa Leishan. Susubukin ko ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Ang malupit na lakas ay kayang sumupil sa mundo. Ngunit ang lihim na sining ay kayang pumatay ng Diyos. Maraming landas sa daigdig ng chessboard. Walang mataas o mababa. Ang mga agimat ay mga tanikala lamang. At ang kidlat ay huwad na kapangyarihan. Ang mga tusong pamamaraan ay hindi makakatagal sa aking dakilang lakas. Walang mataas o mababang sining. Ang pagtatanggol sa katuwiran ang siyang tama. Ngayong araw, gamit ang sining ng multo at kidlat. Susubukin ko ang iyong sukdulang talas. Nagtatago ng 10,000 agimat ang Leishan. Isang bagsak lamang ang magpapasya sa tadhana. Bumagsak ang libong espada ng kidlat, ngunit hindi man lang nasira ang depensa. Ginamit ang sining upang bitagin ang kaaway. Ngunit ikinulong ang sarili sa sariling bitag. Ang iyong kidlat ay kayang pumatay ng masasama. Ngunit hindi nito mayayanig ang pinakamalakas sa mundo. Ang isang sulok ng Leishan ay hindi kayang maglaman ng espiritu ng kidlat ng 9 na langit. Ang iyong sining ng kidlat ay kayang magtanggol ng isang lupain. At kayang sumupil sa kaguluhan ng buong daigdig. Ginamit ko ang sining ng kidlat upang magtanggol sa sariling teritoryo. At ikinulong ko ang aking sarili. Ngayong araw, natalo ako sa sukdulang lakas. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo ng buong puso. Ang sining ng kidlat ay dapat sanang sumupil sa kaguluhan at magbigay kapayapaan sa mamamayan. Sa halip na magtago sa masukal na Leishan para lamang sa sarili. Ito ang takbo ng panahon. At dito rin patungo ang aking puso sa katuwiran. Si Zhang Liang, ang mananayaw ng sibat ng kidlat, ay isinusuko na ang hangaring maghari sa sariling teritoryo upang magpasakop sa kapangyarihan ng 9 na palasyo. Mula ngayon, lalaban ako gamit ang kidlat at ipagtatanggol ang depensa sa pamamagitan ng pagbasag sa kaaway. Ang pagtatago ang aking magiging kalasag at ang kidlat ang aking magiging talim. Nangangako akong susunod hanggang kamatayan upang magkasama nating mapayapa ang Ilog Hay. Inaatasan kitang bantayan ang gilid ng Ilog Chu. Pamunuan ang lihim na pananambang. Harangin at patayin sila gamit ang kidlat ng langit. At harangan ang kanilang daan palabas. Maging general ka natatapos sa kanila sa depensibong bitad. Upang matiyak na ligtas ang buong linya ng depensa. Buong tapang nabubuksan ang daan sa harap. Ang karunungan at katuwiran ang mamumuno sa gitna.
At ang kidlat ang magbabantay sa gilid. Ang tatlong general ng itim na kabalyerya, ang strategist, mandirigma at mistiko, ay magkakaisa bilang isa. Upang maging walang kapintasan ang pag-atake at depensa. Mula ngayon, kumpleto na ang depensa ng Siyam na Palasyo. Ay! Dati, ang kidlat ay nakabaon sa masukal na lesyan. Ngayon, ang kidlat ay nagtatanggol sa ilog. Iaalay ko ang aking sarili upang tumulong. At gagamitin ang kidlat upang ipagtanggol ang lupain. Upang gampanan ang aking tungkulin bilang pangalawang general. Ilogchu at hangganang Han. Linya ng depensa ng Siyam na Palasyo. Haharangan ang sinumang magtangkang dumaan. Munting Panginoon, itataya ko ang aking buhay ngayong araw. Upang protektahan ka at makaligtas sa pagkubkob na ito. Saan ba nanggaling ang napakaraming hamak na kawal ng hukbong kao? At naglakas loob pa silang kubkubin ang mortal na general. Kayo pong dalawang binibini ay bigla na lamang sumulpot mula sa kawalan. Kayo ba ay mga kagalang-galang na guro na bumaba mula sa langit? Patayin ang batang anak ni Liu Bei. Makakamit natin agad ang dakilang karangalan. Lahat kayo, sumunod sa akin at sumugod. Kung nais niyong saktan ang sanggol sa aking bisig, dumaan muna kayo sa aking mahabang talim. Ay! Ate, huwag ka munang malikot. Babalik ako agad para protektahan ka. Tuwing nakikipaglaban ka, hindi mo kailanman makontrol ang iyong lakas. Sa sobrang kapusukan mong iyan, masasaktan mo lang ang sarili mo sa huli. Buong hukbo, sumugod ng sabay-sabay. Dakpin ang dalawang babaeng iyan at si Zhao Yun. Ay! Habang nagbibigay proteksyon, humanap ng puwang. At linisin ang mga kawal sa unahan. Yeah! Saan ba talaga ang daan para makalabas dito? Ate, huwag mo nang pagnilayan ang daan. Gagawa ako ng daan gamit ang aking talim. Dire-diretso tayong susugod palabas. Iyan ang mabigat na armadong kabalyerya ng hukbong kao. Mukhang mas lalong naging komplikado ang sitwasyon ngayon. Dalawang hamak na babae lamang. At isang sugatang general. Ang nagtatangkang tumakas sa aking pamumuno. Isang malaking kahangalan. Napakalakas ng puwersa ng mabigat na armadong kabalyerya. Hindi magtatagal ang aking pananggalang. Kahit libo-libong kabalyero pa sila. Mananatili ako sa unahan. At hinding-hindi ko sila hahayaang lumapit sa munting Panginoon. Sa pagdating ng libo-libong kabalyerong ito upang tayo ay tapakan. Nangangamba akong hindi ko mapoprotektahan ng lubos ang munting Panginoon. Buong hukbo, sumugod. Tapakan at durugin sila. Naku, naipit ako. Ate, huwag kang malikot. Makakawala rin ako agad. Maliit na sugat lamang ito. Kaya ko pang lumaban. Hindi kayang sirain ng mga hamak na kawal na ito ang ating depensa. Ngunit kung mananatili lang tayo sa depensa, tiyak na mauubos ang ating lakas. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang balutin ang iyong sibat. Upang tulungan kang lampasan ang limitasyon ng iyong sining sa pakikipaglaban. Napakahiwaga ng diskarteng ito. Maraming salamat sa tulong ninyo, mga kagalang-galang na guro. Paano ka nagagawang mawalan ng pokus sa harap ng kaaway? Paulit-ulit ka nang ang napapahamak. Kailan ka ba matututong maging kalmado?
Alam ko na pong nagkamali ako, ate. Magpo-focus na po ako sa pagkakataong ito. Nasa harap natin ang malakas na kaaway. At napapaligiran tayo ng labanang may kinalaman sa buhay at kamatayan. Ngunit nagagawa pa ring magbiro ng mga kagalang-galang na guro. Ha! Pinapagod tayo ng mga kaaway mula sa lahat ng direksyon. Upang guluhin ang pormasyon ng ating chessboard, kailangan natin silang talunin ng paisa-isa. Nais nyo kaming patayin sa pagod? Hindi iyan magiging ganoon kadali. Kumpunihin mo ang iyong lakas. Huwag mong idaan sa dahas. Gagamutin ko muna ang iyong mga sugat. Ay! Walang katapusan ang pagdating ng mga kaaway. At ang sunod-sunod na pag-atake ay patuloy na nagpapahina sa atin. Kung magpapatuloy pa ito, tiyak na maubusan tayo ng lakas at matatalo. Hanggat nakatayo pa ako. Huwag ninyong pangaraping saktan ang aking ate. O saktan ang munting Panginoon kahit bahagya. Hindi magtatagal ang pag-atake kung gagamit lamang ng dahas. Tanging ang ilusyong kike lamang ang makakagulo sa kanilang pormasyon. Upang sirain ang kanilang pagkubkob. Mahirap sirain ang libong pagkubkob sa pamamagitan ng dahas. Simulan ang ilusyon ng siyam na palasyo. Nagbago na ang langit at lupa. Bakit nagkagulo ang pormasyon? Ha! Kakaiba na saan ang mga tao? Malinaw na narito lang sila kanina. Ang langit at lupa ay maaaring mabago. Ang takbo ng labanan ay maaaring mabago. Ang ganitong kapangyarihang banal ay tiyak na hindi kayang abutin ng mga mortal. Sa ilusyon, ang totoo at hindi totoo ay naghahalo. Nililinlang ng mga anino ang paningin. Tutukuyin ko ang tunay niyang katawan para sa iyo. Ay! Nahanap ko na sa pagkakataong ito, panoorin mo kung paano ko sila lilinisin sa isang taga. Hinto, nagkagulo na ang lahat. Panatilihing matatag ang pormasyon. Nagulo na ang puso ng pormasyon. Direktang salakayin ang pinuno. Tuluyan nating sirain ang pagkubkob. Masyadong malaki ang nakonsumang lakas ng ilusyon. Ipanatag muna ang iyong paghinga. Huwag magmadali para sa mabilis na tagumpay. Hindi na ako susugod ng basta-basta. Babantayan ko si ate. Paggamit ng ahedres upang lumikha ng ilusyon. Paggamit ng sining upang sirain ang pagkubkob. Ang kapangyarihan ng dalawang kagalang-galang na guro ay lubos na nagpahanga sa akin ngayong araw. Malapit nang maglaho ang ilusyon. Samantahin ang pagkakataon. Agad na sumugod palabas. Hinarangan ng nagbabagang apoy ang daan pabalik. Libo-libong mamamana sa talampas ang handa ng pumana. Ang direktang pagharap ay mag-aaksaya lamang ng ating lakas. Gumamit ng sining ng tubig upang umakit ng agos. Gumamit ng tabing na tubig upang harangan ang nagbabagang apoy. Buong hukbo, ihanda ang mga pana. Itutok sa 3 tao sa lambak. Ipakawala ang mga pana at paslangin sila. Napakarami ng mga mamamana sa talampas. Napakalawak ng sakop ng ulan ng mga pana. Hindi natin ito maaaring harapin ng direkta. Walang daan upang umikot sa magkabilang talampas. Kailangan nating agawin ang atensyon ng mga mamamana. Upang makagawa ng daan sa gitna ng nagbabagang apoy. Susugod ako sa dalisdis upang agawin ang kanilang atensyon.
Samantahin ni ate ang pagkakataon upang hawiin ang apoy. Babantayan ko ang dalawahang pormasyon ng ahedres upang protektahan ang batang Panginoon. Umakyat ka sa bundok upang pigilan ang mga mamamana. Huwag magpadalos-dalos gamit ang dahas. Ang kapangyarihan ng tubig at apoy ay nagtutulungan sa isa't isa. Ang mga pamamaraan ng dalawang kagalang-galang na guro ay puno ng kahangahangang taktika sa bawat hakbang. Kapag natawid natin ang pampang, makakatakas na tayo sa nagbabagang apoy ng lambak. Ngunit malawak ang pampang ng ilog. Madali tayong mapapalibutan ng maraming sundalo. Kahit may nag-aabang nakaaway sa pampang, hindi ako natatakot. Hahawiin ko ang daan sa pamamagitan ng aking talim. May nagbabantay na malaking hukbo sa daungan. Tila matagal nang may patibong na inihanda rito. Siya si Zhang Liao, ang pinakamalakas na general ng hukbong Cao. Siya mismo ang nagbabantay sa daungang ito. Walang pakialam kung sino man siyang general. Kung nais niya kaming pigilang tumawid, kailangan muna niyang harapin ang aking mahabang talim. May mga nag-aabang nakaaway sa lupa at sa tubig. Hindi tayo maaaring sumugod ng walang pag-ingat. Kailangan natin silang pigilan gamit ang taktika upang makahanap ng daan sa pagtawid. Maraming sundalong may sibat ang nagtatago sa ilalim ng tubig. Kung tatawid tayo sa tubig, atakihin tayo mula sa lahat ng direksyon. Sa harap, hinaharangan ni Zhang Liao ang ilog. Sa likod naman, hindi pa namamatay ang apoy. At inaatake pa tayo mula sa tubig. Isa na namang bitag na walang kaligtasan. Ang sinumang tumapak sa aking pampang ay tiyak na papatayin. Isuko mo ang sanggol na anak ni Liu Bei. At hahayaan ka naming mabuhay. Huwag kayong mangarap ng gising. Kung nais mong saktan ang batang Panginoon, patayin mo muna ako. Walang katapusan ang mga mananambang na ito. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na talaga natin kakayanin. Sira-sira na ang pormasyon ng chessboard. Ano ang walang depensa? Ako ang pupuno sa puwang. Saan ba nanggaling itong si? Bantayan mo ang blind spot. Ako naman sa harap. Tubig at apoy bilang kalasag. Mahiwagang anino bilang hangin. Nabuo na ang pormasyong apat na direksyon. Bumuo ito ng tila ulap na depensa upang lubos na maprotektahan ang sentro. Nagtatago sa ilalim ng tubig. Ngunit mabubunyag din ang anino nito. Walang matatakasan. Ligtas na ang daan sa likod. Oras na para tayo naman ang umatake. Bantayan mo ang blind spot. Qian, harapin mo ang pangunahing puwersa. General Zhao, bantayan mo ang sentro. Panatilihing maayos ang pormasyon. At mapagtatagumpayan natin ang laban. Malinis na ang mga gilid. Bukas na ang daan sa harap. Masyado pa ring marahas si Ate Qian. Ang lahi ng mga diwata ng chess ay likas na may pambihirang talento. Hindi sila sumusunod sa karaniwang pamamaraan. Mahirap ipagtanggol ang pormasyon ng chessboard sa matagal na panahon. Ang pananatili rito ay paghihintay lamang sa kamatayan. Ngayong araw, ako si Zhao ay 7 beses na papasok at lalabas gamit ang sibat na ito upang gumawa ng daan patungo sa kaligtasan.
General Zhao, sumugod ka at gibain ang pormasyon. Ipagtatanggol namin ang daan sa likod hanggang kamatayan. Upang pigilan ang pangunahing puwersa ng kaaway. At bigyan siya ng puwang para makatakas. Bukas na ang daan. Ligtas pa sa ngayon. Lene. Harangan ang mga lagusan. Hatiin ang mga sundalo at palibutan silang muli. Putulin ang kanilang ugnayan. At hulihin silang lahat ng buhay. Naliligiran na ng kaaway ang mga sundalo. Paano namang aalis na lamang ako ng mag-isa? Sa gitna ng hukbong kao na ito. General Zhao, tutulungan kitang iligpit ang mga kawal na ito. Patayin, patayin, patayin. Nalinis na ang mga kaaway sa harap. Tumakas na kayo agad. Sugod. Huwag nang makipagtagalan sa laban. Mabilis na sumugod at mabilis ding umurong. Patuloy ko silang pipigilan para sa inyo. Upang iligtas ang mga kawal. Kahit na ako ay lubos ng napapagod. Lalaban pa rin ako. Wawasakin ko ang sinumang haharang sa aking daan. Hindi dapat masira ang pormasyon ng chessboard. Hindi dapat maputol ang daan sa likod. Kaya ba silang pigilan ng mga baging? Kaya ko pa. Ito na ang ikaapat na pagpasok at paglabas. Kaya ko pang lumaban. Lumaban man gamit ang sugatang katawan. Walang silbi rin ito. Buong hukbo paliitin ang pormasyon. Ikulong sila at huwag hayaang makatakas. May mga kawal pa ring nakakulong. Hinding-hindi ko sila iiwan para iligtas ang aking sarili. Huwag niyong isiping makukulong ninyo siya. Mabiyak ka. Nalinis na ang mga harang sa daan. Bilisan niyong tumakas. Ay! Kumalma ka at kontrolin ang iyong paghinga. May dalawa pang pagpasok at paglabas. Kailangang makayanan natin ito hanggang sa huli. Yee! Anim na beses nang pumasok at lumabas. May huling pagpasok pa. Hindi kailanman susuko. Lalaban hanggang sa huli ang mga kaaway. Buong hukbo, sumugod. Tapusin ang labanang ito. Nais niyo kaming lampasan. Dumaan muna kayo sa aking talim. Ang katapatan ng ikapitong pagpasok. Sa huling laban na ito, gagawa tayo ng daan palabas sa Changban. Salamat sa inyong tulong, mga kagalang-galang na guro. Hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihan ng mga kagalang-galang na guro. Ang anim na pagpasok at paglabas ay para sa pagtatanggol. Ngayon ang ikapitong pagpasok. Ang pagbasag sa selyo ay may kasamang matinding panganib. Lahat ng haharang sa aking daan ay madudurog. Huling pormasyon. Ibigay ang lahat ng lakas para makatakas sa pagkubkob. Pasabugin ang daan para makaligtas. Walang puwang na makakalusot. Nalutas na ang mga banta sa likuran. Mag-focus na lang sa pagtakas. Ako ang mamamahala sa pormasyon. Gaya ng karayom ng nagbabagang apoy. Ligtas ang munting Panginoon. Sulit ang labanang ito.
Mga tira-tirang sundalo lamang. Nangangahas na sirain ang aking dakilang pormasyon. Manatili kayo rito. Ang ipinagbabawal na sining ng pormasyon. Nalansag ang buong lakas ko. Yuh! Pitong pagpasok at pitong paglabas. Sa wakas, nakalabas din sa mahigpit na pagkubkob sa Changban. Pinalibutan ng libu-libong sundalo. At ng mga may mabibigat na baluti. Ngunit hindi pa rin nila nakulong ang 4 na tao at isang sanggol. Ang kakaibang pormasyong ito at ang sining ng sibat na ito ay talagang hindi ka pani-paniwala. Sa wakas, nakalagpas din tayo. Pagod na ako. Isang napakahirap na tagumpay. Ligtas na tayo sa ngayon. Mabuti na lamang at hindi ko binigo ang aking tungkulin. Maaari ko nang ibigay si Ado sa aking Panginoon. Nasira na ang pagkubkob sa Changban. Ngunit ang laro ng ahedres sa buong mundo ay hindi pa tapos. Ang huling labanan ay nasa ating harapan pa. General Zilong, huwag kayong mag-alala. Ako at ang aking 2 ate ay tiyak na poprotektahan kayo, General Zhao. Mga kagalang-galang na guro. Ang aking Panginoon ay si General Liu Xuande. Ang batang ito ay si Adaw. Siya ang anak ng General. Palaging nasa gitna ng digmaan. Ang pormasyon ng ahedres ay lumulupig sa libu-libong hukbo. At ang sining ng sibat ang nagpapasya sa buhay at kamatayan. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo sa labanang ito ng buong puso. Buong hukbo, umurong. Ang pagkubkob at pagpatay sa Changban ay nagtatapos na rito. Hay salamat, sa wakas ay tapos na rin ang laban. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganito kapagurang laban. Sa wakas, hindi na tayo hahabulin para patayin. Nagbabagang apoy na humaharang sa lambak. Pagkubkob sa mga daang tubig. Libu-libong sundalo na humaharang sa daan. At bawat hakbang ay patibong ng kamatayan. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay nalutas na natin. Ang laro ng ahedres sa dalisdis ng Changban ay tapos na. Tapos na ang laro sa Changban. At pansamantalang tumigil ang digmaan. Ang natitirang laban sa lupa ay tinatapos na rito. Akong si Zilong ay dumaan sa nagbabagang apoy ng Changban. Upang buong katapatang protektahan ang munting Panginoon. Kailangan ko nang mabilis na ibalik si Ado sa aking Panginoon. Kung hindi niyo mamasamain, 3 kagalang-galang na guro. Maaari kayong sumama sa akin upang makipagkita sa aking Panginoon at kay General Yaid. Nais naming sumama sa inyo. Bagaman nalutas na ang panganib sa Changban. Ang laro ng ahedres sa buong mundo ay malayo pa sa katapusan. Mabuti, pagkatapos ng laban ay tamang-tama na makita namin ang iyong Panginoon. Nagbabago ang takbo ng ahedres. May kaguluhang nakatago sa kalayuan. Tamang-tama para makaharap si Panginoong Xuande. Malinaw ang masamang pangitain. Aking Panginoon, sa kabutihang palad ay hindi ko binigo ang inyong utos. Ligtas at walang pinsala ang batang Panginoon. Zhao Yun, napakalaki ng iyong sakripisyo at ambag. Ang 3 ito ang tumulong sa inyo. Mga kagalang-galang na guro na bumasag sa tiyak na kamatayan sa dalisdis ng Changban. Maraming salamat, mga tagapagligtas, sa pagliligtas sa aking anak. Panginoong Xuande, humupa na ang apoy ng digmaan sa Changban. Ngunit may malaking sakunang nagbababadya sa Jingzhou. Lihim na nagpaplano si Lumeng ng Jiangdong na tumawid sa ilog ng nakaputing kasuotan. Upang magsagawa ng sorpresang pag-atake. Nasa matinding panganib si General Yonchang. Nanganganib ang kanyang buhay sa bawat sandali. May ganoon palang nangyayari. Ito ang ipinapakita ng takbo ng ahedres. Pinamumunuan ni Lumeng ang mga sundalong nagpapanggap na mga mangangalakal. Itinatago ang kanilang mga sandata. Tahimik na tumatawid sa ilog. Kung hindi tayo maghahanda ng maaga at magpadala ng babala, masosorpresa ang likuran ng hukbo ni General Guan. Katatapos lang natin sa isang matinding labanan. Hindi natin maaaring panoorin na lamang ang isa pang malaking sakuna na mangyari. Kailangan nating gumawa agad ng paraan para mapigilan ito. Nasa panganib si Kuya. Agad akong mamumuno ng mga kawal patungong Jingzhou para iligtas siya. Yaid, huwag kang padalos-dalos. Hindi pa matatag ang pundasyon ng ating pangunahing kampo. Nakaabang pa rin ang hukbong kao na parang nagugutom na tigre. Hinding-hindi ka maaaring umalis. Kailangan mong bantayan ang pangunahing kampo. Hindi tayo makakapagpadala kahit isang kawal.
Kailangan ako ni kuya dito. Walang mga kawal na maaaring ipadala sa hukbo. Ngunit hindi maaaring mapahamak ang aking ikalawang kuya sa ganoong kapahamakan. 3 kagalang-galang na guro. Sinasamo ko sa inyo na maawa kayo. Pumunta kayo sa Jingzhou at pigilan ang sakunang ito. Iligtas niyo si Yonchang. Ipinagtatanggol ni General Guan ang Jingzhou at binabantayan ang mahalagang kuta. Ang kanyang katapatan at katuwiran ay kilala sa buong mundo. Nangahas si Lumeng na gumawa ng masamang balak ng patago. Hinding-hindi ko ito hahayaang mangyari nang walang ginagawa. Ang mga daga ng Jiangdong ay walang karapatang umatake ng pataksil sa banal na mandirigmang si Guan Yu. Sa yugtong ito, pupunta tayo sa Jingzhou para pigilan sila. Ang ahedres ng magulong mundo. Hindi ko kayang makitang magdusa ang mga tapat at mabubuti. Tinatanggap namin ang gawain ito. Gamit ang sining ng ahedres upang protektahan ang sangkatauhan. Sa larong ito, pupunta tayo sa Jingzhou upang lutasin ang suliranin. Banal na mandirigmang si Guan Yu. Ngayong gabi ang iyong kamatayan. Sino ang dumarating? Ang 3 kagalang-galang na guro ay naglakbay mula sa kabilang mundo. Tunay na isang karangalan para sa Jiangdong. Ngayong gabi, nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ang hangganan ng Jingzhou. Kaya pakiusap sa mga kagalang-galang na guro na huwag nang makialam sa digmaan dito. Sa harap ng iba ay nagkukunwari kang mabuting Ginoo. Ngunit sa likod ay puro pataksil na pananambang ang ginagawa mo. Lumaban sa pamamagitan ng pataksil na pag-atake. Pumatay sa pamamagitan ng lihim na sabuatan. Ganyan lang ba kababa ang dangal ng tanyag na general ng Jiangdong? Isang kagalang-galang na general ng Jiangdong. Ngunit hindi makalaban ng tapat at harapan. At umaatake lamang kapag walang kalaban laban ng iba. Napakasama at napakaduwag. Tapat kitang pinakitunguhan. Ngunit may nakatago ka palang hangaring pumatay. General Guan. Walang kapantay ang iyong katapatan. Ngunit sa kasamaang palad, napakababaw ng iyong pag-isip. Sa ahedres ng magulong mundo, ang nagwagi ang siyang hari. Ang mga taktika at panlilinlang ang tunay na daan patungo sa tagumpay. Ngayong gabi, sa pagtawid sa ilog ng nakaputing kasuotan, kukunin ko ang iyong buhay. At walang makakapigil dito. Nagmula kami sa lupain ng ahedres. Inutusan kaming baguhin ang takbo ng digmaan sa magulong mundong ito. Napakalawak ng mahiwagang lupain. Kumikislap ang liwanag. Bumabaligtad sa himpapawid. Pinupuksa ang mga banal na general. Nyayanig ang sansinukob. Matagal ding pinaghandaan ang pananambang na ito. Ito lang ba ang kaya mo? Palihim na nagplano ng napakatagal. Nasayang lang ang lahat ng pagtatagon nyo. Lene. Kung nais mong manakit ng iba, kailangan mo muna akong talunin. Ay. Isang sakuna mula sa mga kakaibang immortal sa labas ng mundo. Sinira ang aking dakilang plano. Ngayong gabi, lahat kayo ay ililibing dito. Dahil nagpupumilit kayong sirain ang aking dakilang plano. Ngayong gabi, mamamatay kayong lahat sa ilalim ng nakalalasong usok na lumalamon ng kaluluwa. Hahaha. Ang nakalalasong usok na ito ay sadyang nagpapahina sa kapangyarihang immortal. Kahit gaano pa kalakas ang inyong kapangyarihan sa mundong ito ng ahedres. Ngayong araw ay wala na kayong magagawa kundi ang maghintay ng kamatayan. Ang nakalalasong usok na ito ay hindi ordinaryong lason lamang. Ito ay isang pormasyon ng ahedres na nagkukulong ng espiritual na lakas. May daanan ito para sa pagdaloy ng hangin. Uhok, uhok, uhok. Kapag hindi makalaban ng patas, nandaraya sa lason. Umaasa sa mapanlinlang na pormasyon para manalo. Kahit manalo pa kayo. Isa pa rin itong malaking kahihiyan para sa isang general. Magpakatatag kayo, huwag nang lumanghap pa ng nakalalasong usok. Ano naman kung kayo ay mga banal na general ng ahedres? Hawak ko ang libo-libong hukbo. Kaya kong tapakan at durugin ang lahat. Buong hukbo, sumugod.
Ako si Guan Yu, ang Panginoon ng Han Shooting, kayong mga hamak. Napakayabang ninyong lumaban. Halika. Kahit gaano pa kayo karami, tatalunin ko kayong lahat. Huwag ninyong asahang makakahakbang pa kayo ng pasulong. Ha ha ah. Panatilihin ang pormasyon. Mag-ingat sa mga patagong pag-atake mula sa dilim. Ah. Kung hindi niyo kami mapabagsak ng harapan, hahanapin namin ang inyong mga kahinaan. At wawasakin ang inyong pundasyon. Ang mga patagong panlilinlang na yan, matagal ko nang nakita. Ah. Kapag hindi kaya sa harapang labanan, umaatake ng patalikod. Pumipili ng mahihina para tambangan sa likod. Napakawalang hiya talaga ng mga pamamaraan nyo mula sa silangang Wu. Ah. Bilang isang general, hindi ka umaasa sa lakas kundi sa mga tusong pakana. Kahit manalo ka, hindi yon tunay na kakayahan. At kapag natalo ka, lalo mo lang ipinapakita ang iyong kahangalan. Ang iyong reputasyon ay ninakaw lamang. Si Guan Yu ay nakikipagsabuatan sa mga immortal sa labas ng mundo. Upang maghimagsik laban sa Shu at magtatag ng sariling kapangyarihan. At sakupin ang Jingzhou. Ang taong ito ay matagal nang may balak magtaksil. Ngayong araw, nakipagtulungan siya sa mga estranghero. Upang pabagsakin ang Shuhan. Kasinungalingan. Si General Guan ay tapat at marangal sa buong buhay niya. At kilala ang kanyang pangalan sa buong mundo. Sayang at hindi maitatago ang kanyang kasakiman. Nakikipagsabuatan sa mga immortal sa labas ng mundo. Upang maghimagsik at sakupin ang teritoryo. Ngayong araw, ang aming hukbo mula sa silangang Wu ay narito upang parusahan ang isang taksil. Ito ay alinsunod sa kalooban ng langit. Upang patayin ang taksil at ituwid ang hukbo. Ang aking katapatan sa buong buhay ko ay kasing liwanag ng araw at buwan. Ang mga tsismis ng mga duwag na tulad ninyo ay hindi kailanman makakadungi sa aking dangal. Si Guan Yu ay umaasa sa kanyang lakas upang maghari-harian. At sumusuway sa batas ng kalikasan. Ang mga taksil na tulad niya, dapat patayin ng kahit na sino. Mabuti. Ah. Ang dila ay kayang lumikha ng mga kasinungalingan. Ngunit ang mahiwagang mundong ito ay hindi mandaraya ng puso. Ngayong gabi ang lahat ng katotohanan ay ibubunyag sa lahat. Heh. Si Lumeng ay mapanlinlang at tuso. Nagkukunwari siyang tapat na opisyal sa harap ng madla. Ngunit gumagamit ng maruruming taktika sa likod. Ang iyong reputasyon ay nakuha mo lamang sa pandaraya. Kapag nabunyag, ito ay mawawasak. Napakarupok at madaling gumuho. Tunay ngang makapangyarihan ang ating Panginoong Guan. Kalahati ng aking buhay ay ginugol ko sa pagpaplano. Maingat na kumikilos sa bawat hakbang. Ngunit nawasak lang sa isang saglit. Dahil hindi ko makakamit ang tagumpay. Isasama ko kayong lahat sa aking libingan. Hindi patas ang langit. Walang katarungan ang larong ito.
Ngayong araw, wawasakin ko ang chessboard, ang orasan, at ang buong sansinukob. Lahat kayo ay mamamatay kasama ko. Ngayong araw, pupuksain ko ang lahat ng masasamang espiritu. Upang protektahan ang kapayapaan ng Jingzhou. Ha! Ang harang ng chess domain ay matatag at hindi magigiba. Ang ipinagbabawal na itim na sining ay hindi kailanman makukulong sa atin. Ang pagsunog sa iyong kapangyarihan para sa panandaliang lakas ay isang malinaw na pagpapatiwakal. Napakakatawa-tawa. Ginagamit mo ang iyong sugatang katawan upang maghasik ng kaguluhan. Ngayong araw, gagamitin ko ang talim na ito upang puksain ang kasamaan. Ah. Ang sining ng pagsunog ng buhay ay matagal nang naubusan ng lakas. Huwag nang lumaban pa. Estilong paglupig ng asul na dragon. Puksain ang lahat ng kasamaan. Kalahati ng aking buhay ay ginugol ko sa pagpaplano. Tumawid sa ilog ng nakaputi, maingat sa bawat hakbang. Bakit pa rin ako nabigo? Bakit kayang talunin ng katapatan ang mga tusong plano? Bigo ako sa larong ito. Bigo ako sa langit at lupa. Ang buong lungsod ng Jingzhou ay mamamatay kasama ko. Naku, nais niyang iwan ang laban at patayin ang buong lungsod. Magmadali tayong sumaklolo. Huwag nating hayaang saktan ng masamang taksil ang mga mamamayan ng Jingzhou. Bigo ako sa larong ito. Bigo ako sa langit at lupa. Ang buong lungsod ng Jingzhou ay mamamatay kasama ko. Huwag nating hayaang saktan ng masasamang espiritu ang sangkatauhan. Ang baliw na demonyong ito ay nagtatangkang tumakas. Ngunit hanggang dito na lamang siya. Ang madilim na sining ng multo ay tuluyan ng selyado. Ang panghabang buhay na mapanlinlang na plano ay tuluyan ng nawasak at naglaho ngayong araw. Ang kasakiman sa kapangyarihan ay nagdadala ng dusa sa tao. Ngunit ang katapatan ang magpapanatili ng kapayapaan sa mundo. Ahahaha. Nalutas na rin ang mapanganib na sitwasyong ito. Maraming salamat sa tulong ng tatlong kagalang-galang na guro. Natapos na rin ang laban sa Jiangdong. At nailigtas natin ang sangkatauhan. Isang agarang ulat mula sa harapan ng dakilang general. Si General Lu na nakipaglaban sa Jingzhou ay natalo at nasawi sa labanan. Lu Meng, ang pinakamagaling na general ng ating silangang Wu, ang henyong nakaputi, ay nasawi sa chessboard ng Jingzhou. Ang aking masusing paggabay sa kanya at ang mga taon ng pagpaplano ay naglaho sa isang saglit. Nawala ng silangang Wu ng isang napakahalagang general. Ang mawala si Lumeng ay parang naputulan ako ng isang bisig. Ang labanan ng tatlong kaharian ay wala ng pag-asa para sa ating silangang Wu. Hahaha.